Pag-usapan natin ngayon ang pangwalo. Pangwalong pamilya na amo ko dito sa Hong Kong sa loob ng 20 years. So, dumating ako dito sa Hong Kong July 2005. Ngayon ay July 2025. Ngayon ay 2025, year 2025 na. So, 20 years na ako sa Hong Kong. At ito sa kasalukuyan ang pangwalong amo ko dito sa Hong Kong sa loob ng 20 years. Ito ay British family also. May dalawang batang lalaking anak. Ang isa ay 2 years old, ang isa ay 4 na taon. At dito ay unang-unang pagtatrabaho ko sa Hong Kong na may kasama ako sa loob ng bahay. So, dalawa kaming helper sa loob ng bahay. Tulong sa trabaho sa loob ng bahay. Siya ang tagaluto. Ako ay all around, linis, bata. At siya ay luto at bata. Pamamalengke pareho. The same trabaho at hati. So, okay naman lahat at nag-work naman. So, kami na ang bahala sa loob ng trabaho sa bahay. Kung ano-ano dyan, tulungan. Walang siniset yung amo na ito sa'yo, ito sa kanya. Kami nang bahala. So, yun naging routine sa araw-araw. Playdate din. Busy masyado sa playdates. Nag-host dito sa bahay at pumupunta sa iba't ibang bahay, ikot. So, ang amo na ito ay pala bakasyon. So, ang totoo niyan ay nakapunta na ako ng Spain, Valencia, Spain. Naisama nila ako doon at sa Thailand. So, sila ay pala bakasyon, I mean. At halos every 3 months umaalis sila ng Hong Kong. Minsan, pinakamatagal nilang bakasyon minsan 3 buwan bago sila bumalik. Pero that was before, hindi ko yan na-experience. Sa ngayon, mga 1 month silang minsan wala, mga ganun. Yun ang buhay nila. Ikot sa mundo. Karay-karay ang helpers. At kapag ang isa ay maiwan, magbabakasyon sa Pilipinas, mga ganun, susalitan. At dito, ang pinakamaganda dito ay ang sahod ay doble. Doble sa minimum. At kapag nag-recontract ay another additional na dagdag na naman ng sahod. At ang kagandahan dito ay ang trabaho ay 12 hours lang sa loob na isang araw. At ang trabaho pag Sabado ay half day lang. At ang linggo, isang buong linggo, araw ng linggo ay isang buong off din. So, ang off ay half day ng Sabado at isang buong araw ng linggo. Kapag kulay pula lahat ng kalendaryo, bigay lahat sa amin yun as off. Public holiday, statutory holiday. Kapag kaarawan mo, birthday mo, off mo rin. Pasko, binibigyan ka ng bonus. Birthday, bibigyan ka rin. Chinese New Year, bibigyan ka rin. So, maaluan at napaka-kind. At minsan, pag nagpapadala ka ng balikbayan box sa Pilipinas, siya pa ang magbayad ng balikbayan box kung magkano ito. Doon sa company ng box forwarder. At ano pa. So, medyo busy lang masyado kasi ang bata magtatatlo na. So, 2 boys at may padating na girl. Ganyan. So, natapos ang isang kontrata ko dito at nagpirma uli ng isa pang kontrata at may magandang offer. So, tuloy pa rin ng trabaho. At panay ang bakasyon once a year sa Pilipinas. So, ito ang kakaibang naging employee ko dito dahil first time ko magtrabaho sa loob ng bahay na may kasama. At ang sahod ay maganda at maraming benefits. Masasabi kong
as long na nandito siguro sila sa Hong Kong ay patuloy pa rin ako magtrabaho sa kanila as long na gusto din nila yung serbisyo ko. So ang buhay dito sa Hong Kong sa pagtatrabaho dito ay tiyagaan lang, at kapag may goal ka, kailangan mong tumayo ng matatag at magpakatatag sa mga hassle-bustle sa buhay. Dahil sa araw-araw marami tayong nababangga dyan ng mga problema at kabigatan. Kaya sino makakatulong sa mga bagay-bagay para sa sarili natin kundi tayo lang din. Sa Pilipinas, sa mga pamilya natin ay umaasa lang din sa atin. So until now, masasabi ko na sa loob ng 20 years na pagtatrabaho ko dito sa Hong Kong, wala akong ibang hinangad kundi magtrabaho pa din hanggat kaya ng katawan at hanggat merong magandang opportunity na nandito sa ngayon. Sige lang, mag-invest na kung anong po pwede at kaya, at mag-ipon ng kung anong kakayanan din. So as long na merong ganyan at ang health ay okay, maganda at walang sakit, so ipagpapasalamat at patuloy pa din. Yan ang aking kwento sa buong buhay ko dito sa Hong Kong, 20 years na pagtatrabaho. At magkita tayo ulit sa susunod, at I hope magandahan ninyo yung aking mga istorya dito. Patuloy kayong bumalik at manood kung ano pa man ang mga may share ko sa inyo na buhay, fresh na buhay ni Jan Siklag dito sa Hong Kong. So si Jan Siklag ay nagtrabaho sa Hong Kong for 20 years since July 2005 until now. It's 2025 na. So 20 years. So kaya pa. Kaya good luck sa lahat kung kayo ay may plano at may goal. So gayahin nyo ang aking mga experiences. So mas maganda ang buhay, ang pagsisikap ng tao kapag ito ay namulat sa kahirapan since kabataan. Yun ay gagawin nating hagdan para tayo ay umangat at maabot natin yung mga bagay na gusto nating maabot para sa mga mahal natin sa buhay. Huwag tayong susuko at huwag tayong aasa sa ibang tao para ibigay sa atin yung mga bagay na pinapangarap natin na maabot. At huwag natin iasa sa ibang tao ang karangyaan ng buhay natin at ibigay sa pamilya natin. Magsikap tayo sa sarili natin. Abutin natin kung anong kaya natin at ipakita natin sa sarili natin, patunayan natin sa sarili natin na kaya natin gawin sa pamagitan ng sarili nating lakas at pagsisikap at pangarap. Gandang araw sa lahat.